Okay, welcome back sa Kahit Saan Podcast. Kilala nyo na Tito ng White Mesa. Nga pala may kasama ako ngayon. So, pakilala ka, tol. Jay Cuevas or Jay from the 853, rapper, local, Macau, represent. So, yun, kasama natin ngayon si Jay. Palakpakan tayo dyan, guys. So, nga pala, may kasama pa kaming isa kaso nasa meeting siya ngayon. So, maya-maya, Busy papasok pa, na lang busy papasok na lang siya bigla dito sa podcast natin. So, ngayon, guys, ang pag-uusapan natin. Nga pala, brief lang, tong si Jay is isa siya sa mga OG na mga rappers dito sa Macau, no? Isang musician. So, tell us something about sa sa music mo, tol. Di naman OG, baka second generation naman. Ayan. Second generation. Pero, yeah, nagsusulat ako since, nag-umpisa ako, bata pa ako, actually mga 13. Pero yung mga kuya ko nakita yung notebook ko, parang pinagtripan nila, nahiya ako. So, Tumigil ako. like, bali yun, like paano ka nahilig sa wag muna yung wag muna yung rapping. Paano ka nahilig muna sa music? no, music. Wala, pinanganak ako sa musical family, so di as long as I can remember, parang mahal ko talaga music. No? Wala, lumaki ako puro music. First hindi ako sure kung anong ilang taon na ako nun talaga, mga 3-4 years old. Tine-training na talaga ako na lolo ko kumanta sa choir, family choir. Ever since, hindi na nawala eh. Kay lolo ko singer, mga pinsan, tito, tita, mami ko singer, lahat drummer, may hawak na instruments. So, Talagang as in kumbaga lahat talagang family of musicians talaga. yes sir, yes sir. Kahit kami lang magkakapatid, dalawa kong kuya, yung pinakapanganay namin, multi-instrumentalist. Yung pangalawa kong kuya, drummer. Yung ate ko, kayang kumantas, maganda yung music taste. So, yung dalawa kong kapatid, like, dalawang bata sa akin na babae, isang singer, isang rapper. May rapper ka pa na isang kapatid? Yes, si Cass. Ang bilis ng bunganga nun. Holy shit. Kumbaga nagra-rap din pala siya. Hindi pa lumalabas, wala pa siya nilalabas, pero nagsusulat-sulat na rin. So yun guys, abangan nyo rin yun. No? Yes sir. So, yun nga, kumbaga, kailan ba kami nagkakilala ni Jay? Like, back in 2016. mga ganun-ish, di ba? Hindi. Actually, 2017. 2017, no? Tama ba? Yun pa lang kasi nag-starting pa lang ako nun. Alala ko doon na tayo nag-meet. Tama, First 2017. year ko nagre-release ng mga kanta, nakilala ko agad si Aaron. So, kumbaga, dito kasi, kung di nyo pa nariringgan, marami ring mga artist dito sa Macau, no? So, hindi pa lang talaga, as in, kumbaga, wala pa lang din talagang, as in, yung, siguro sa Philippine market, wala pa lang siguro kayong, na nag-explode na taga Macau na Filipino na Coming artist soon, din. Pero, soon. marami din talaga dito, no? Marami ring mga artist dito sa Macau. So, tol, halimbawa, ikaw, anong mga musical influence mo? Like, nung natuto ka na mag-rap? Nako. Feeling ko naman nasa sagot ng lahat, pero number one influence ko noon nung nag-umpisa ako, Eminem. Eminem talaga. Lumaki ako, puro Eminem pinapakinggan ko. Actually, hanggang ngayon, kanina nga lang, nung pumapasok ako, sound trip ko yung pala, Marshall Mathers LP pa rin. Kumbaga, nasa rotation pa rin ng, Yes. kumbaga, ng daily sound trip mo yung Eminem, no? Ito lang, kasi maarte ako makinig ng music. Parang may sarili akong way. Hindi lang ako kanta-kanta. May playlist ako ng mga kanta-kanta. Pero mas trip ko talaga pakinggan buong album. Tapos next album. Kumbaga, nira-rundown mo yung, halimbawa, album. Kasi, Baga tatapusin mo siya. yes sir. Para sa akin kasi, ina-appreciate ko yung pagka-construct. O paano sila nag-umpisa ng story. album, paano nila binubuo yung buong storya ng album, paano tatapusin. Bawat word nandun sa akin, lyricism lang talaga. Actually, mostly naman, pag ako naman nang nakikinig ng kanta, ginagawa ko rin mag-explore, limbawa, ko ng album, no? Minsan kasi, limbawa, 3 or 4 tracks in sa album, parang papahinga muna ako. Yan. Parang pahinga muna, breather muna. Para makikinig muna ako ng ibang music, tas tsaka ako babalikan yung album, ganun. Lalo na pag may mga bagong release. Parang ganun talagang. Pero as much as possible, syempre, yun nga, kumbaga tinitignan ko rin yung repertoire ng album eh. Kumbaga gusto ko rin, kaya ko rin pinapakinggan ng from top to bottom. Kasi, like sa mga hindi nakakaalam
Kumbaga eto, pagka magpo-put out ka kasi ng album, hindi lang yan basta compilation ng songs eh. Usually yung mga artist na yan, pagka naglalabas sila ng album is yung pagkakasunod-sunod ng track sa album is merong purpose yun. Hindi yung dahil, kundi lang siya dahil kinumpay lang ng mga kanta tas album na. Hindi, may, kumbaga may storya yan. Like parang, for example, yung album yung Damn ni Kendrick Lamar. Oo. Kumbaga, Ang ganda ng album na yun, tangina. Tsaka yung pagkaka-direct nung mismong pagkakasunod-sunod yung song choices ng album. Kumbaga, may mga album na sinasabi lang full experience kasi parang tinitake ka sa journey na kumbaga may ipaparamdam sa yung artist na certain type of vibe or feeling na makukuha mo siya once na pinakinggan mo yung album from top to bottom. So, yun. Ako Pero ganun. speaking of Damn ni Kendrick Lamar, ano siya? Kung hindi nyo alam, buong album niya duality yun. So, di ba parang kung pinakinggan nyo yung pinakaunang track na album, para siya nagkakwento, may nakasalubong daw siya lola, tutulungan niya. Tapos sabi, sa end of ng first track na yun, sabi ng lola, you have lost something, your life, tapos binaril siya. Pag pinanood mo naman yung, pinakinggan mo yung buong album, para siyang nag-unfold na storya. Pero yung pinakahuling kanta naman album, parang sabi nung DJ na ba yun? DJ, premiere yata yung pangalan ng DJ. We're gonna put it in reverse. Ngayon naman, pag pinakinggan mo yung buong album in reverse, bago na yung storya. So duality talaga yung album. Ganun, Kumbaga, kaya ko pinapakinggan yung galing, buong album. Kumbaga, hindi, yung mga ganun, yung mga nuance na ganun, kumbaga, kung listener ka talaga at iniintindi mo yung buong album, kumbaga mind blown ka rin, putang ina, ang galing, parang ganun. Oo. Pero isa pang example, pero hindi naman siya storya. Sonic story naman, parang yung tema ng album iba-iba, pero yung sound niya parang puro transition bawat kanta. Linkin Park, Meteora. Hayop yun. Umpisang-umpisa pa lang, first track parang scratching ng DJ, tas yung transition niya diretso sa pangalawang kanta. Kaya nakaka-pressure din mag-release ng album lalo na sa mga artist kasi Oo, grabe. 'di ba, parang ako dati sinasabihan na ako nung producer ko dati, mag-album ka na. Sabi ko, hindi pa, parang sa EP nga Hirap. parang hirap nung EP. Tinry Diba? ko yun sa last EP na nirelease ko, yung Self-Evaluating. Wala pa ako sa storytelling, pero usapan namin ni John, producer pala namin, John. Shoutouts kay John, man. Shoutout kay John. Gusto ko bawat kanta parang may DJ transition bawat isa. Ayoko yung nung pinut out ko yung album, pinost ko rin na dapat pakinggan nyo yung 5 kanta sa isang sitting kasi parang iisang storya lang din yung sonically. Pero yung mga lyrics ko, hindi ko pa nagagawa. Ngayon pa lang ako nag-experiment ng ganun. Kaya nga tsaka siya eh, like for example, okay, mapunta tayo sa releasing ng album, no? Ba, nakwento nga, nabanggit ko nga kanina, no, na dati yung producer ko, nag-advise siya sa akin na mag-put out nga raw ng album, which is nauwi sa EP. Ang akin kasi nung yung unang try ko sa EP, so okay siya. Nagkaroon naman siya ng traction, ganito, ganyan. Pero na-realize ko na parang sayang yung tracks. I mean, in a way na wala ka pa naman kasing, wala pa akong paano ko ba masasabi? Like, wala ka pang General idea ko ng sound. Hindi, tsaka yung halimbawa, wala ka pa talagang audience eh. Oh. Like, lalo na pagka new artist ka, kumbaga parang feeling ko, sayang yung, hindi naman sayang kasi, though, ano pa rin naman yun, like, music ko pa rin naman yun, masaya naman ako sa ginawa ko. Pero parang, ang natutunan ko dun sa pagre-release ko ng EP, like, ang advice ko, lalo na sa mga up-and-coming artists. Yun, na siguro mag-stick muna kayo single lang muna. Oo. Like, for example, kung halimbawa meron na kayong track na, para masulit din ng tao, like, mag once a month ka, or kung kaya mo, kung talagang grabe ka mag-hustle na music once a week. Kumbaga, singles lang muna. Tapos pagka meron ka ng solid na followers at saka audience, listeners, tsaka ka maglabas ngayon ng album para hindi masayang yung work na pinutot mo na wala namang makikinig sa ibang tracks, di ba? Ito, hindi ko alam kung kailan ito madedrop, pero may balak na ako na mag-drop ako singles every 2 weeks. Damn. So, twice a month. Pang next year yun. May dalawa rin kaming kanta. Abangan nyo yan. Abangan nyo yan, no? So, yun nga, actually, yung binubuo namin ngayon, yung tong team namin sa Macau, no? Yun yung ginagawa namin ngayon na abangan nyo rin na as much as possible talaga
kumbaga sa grupo namin, lagi kayo may maririnig na kanta from our group na kumbaga kada buwan may maririnig kayong bago sa amin yun. At susulitin namin at kasi eto nga mapunta tayo doon, no. Kumbaga sa mga ano rin, advice din sa mga artist na gustong na nagsisimula pa lang din, no. As much as possible, lalo na sa generation talaga ngayon, mag-invest talaga kayo sa mga bukod sa music, sa visuals, equipments yan. Kasi kami ngayon, like ang napagplanuhan namin ng grupo namin is wala kaming i-release na audio ngayon. Kumbaga, lahat ng i-release namin, may visuals na lahat. Kay lyric video yan, music video, visualizer. Basta yung importante, sa mga magre-release ng mga kanta ngayon sa mga upcoming artists is importante mag-invest kayo sa visuals. Kasi, especially sa generation 100%. Ngayon, like, yung mga tao ngayon is short attention span na. Kumbaga, wala nang maliban na lang siguro kung talagang big household name na artist ka na like mag-drop ka lang ng audio, literal na may makikinig na agad. Millions agad. Pero kung upcoming artist ka, ang advice namin is yung dapat may papanoorin yung tao. Like hindi lang papakinggan, yung tipong may entertain yung tao somehow or magigets yung vibe ng visuals at nung kanta. Pero may kadugtong na advice yan. Take your time. Yes, take your time din. Nasa tamang oras yan. Ngayon kami nandito pero ano na ba? Ilang taon din. 2025 na. 2017 pa kami nag-start. Tsaka kumbaga may right. Yun, tamang oras, no? Speaking of tamang oras din, na sinasabi niya, ito naman yung kasunod din nun. Kumbaga, those times na nag-music kami since 2017, kumbaga, nagtanim na kami ng seeds. Lamig. Lamig. Actually guys, speaking of lamig, ang ground temperature ngayon sa Macau kanina nung lumabas ako is 15 degrees, feels like 11, no? So, sa mga kumbaga, kung sa mga hindi masyadong familiar sa temperatures, kung may aircon kayo sa bahay, check nyo yung aircon nyo. Kung lagi kung halimbawa nasa 16-18, nilalamig na kayo. So, yun yung magiging basihan nyo. Kumbaga, feels like 11 ngayon dito sa Macau. So, yun nga. Ano yung sinasabi ko? Yung advice ko dun sa tamang oras. Ayun, yun sa tamang oras. Kumbaga, since 2017, so, kumbaga, di ba sabi nga nila, may right timing sa lahat. Pero, kailangan yung time na, bago dumating yung right timing, kailangan may ini-invest ka na rin. Kumbaga, yung grind time ba? Yung mga panahon na, yung, kumbaga, pre-season kung tawagin nila. Kasi kami, though, matagal na kami nagmo-music, pero masasabi ko nasa pre-season pa rin kami. Pa rin, yeah. Wala pa. Kasi ang sa akin, kumbaga, sineset ko yung expectation namin sa sarili namin, tsaka yung standards namin na, sabi ko, wala pa tayo sa masasabi kong start na ng season natin pag nasa mainstream na tayo. Hanggat wala pa kami sa mainstream, though may mga nakakakinig na ng music namin, pero masasabi kong pre-season pa rin kami. Hanggat di kami nakakatago sa mainstream, pre-season lang. Kumbaga, pa rin kami, wala pa nga kami sa rookie. Wala pa. Kumbaga, nandun pa lang kami sa tryouts. Tryouts pa lang talaga. Mismo. So yun, kumbaga, wag niyong hintayin lang yung right timing. Kailangan, habang ginagrind niyo yung season na wala pa, kailangan nag-i-invest din kayo ng mga kanta or art na hindi ka naman pwedeng, darating din yung tamang panahon para sa akin. Hindi, kailangan consistent ka rin na naglalabas ka ng something. May kasabihan din yun, luck is when preparation meets time. Yes, exactly. Stay Mismo. prepared. Mismo. Kumbaga, kumbaga yung ako naniniwala ako sa lahat ng kanta namin. Hindi lang sa amin, hindi lang sa grupo namin. Lahat rin ng mga artist na naririnig ko. Daming malalakas actually. Maraming magagaling ng mga tao. Oo, kumbaga hintayin nyo lang wag yung tigilan. Kasi minsan, kahit naman ako ngayon minsan may mga releases na parang iisipin nyo, hindi ito yung views na deserve nito, hindi ito yung streams na deserve nito. Hindi, wag nyo isipin yun guys. Isipin nyo na lahat yan, part of the process na binibuild nyo yung career nyo. Tsaka brick by brick nga naman, di ba? Tsaka unang-una, let's say 50 views, 100 views, 500 views, hindi konti yun, guys. Isipin mo 15 na tao nasa harap mo, dami nun. Marami pa rin yun. Tsaka yun, maging kasi yan stay true to the game. Kumbaga ginagawa nyo to para sa sarili nyo, hindi dahil lang kaya nyo ginagawa to na parang eto, tangina mag-hit to. Eto yun. Huwag nyong i-expect agad yun kasi unang-una, tao ang magsasabi kung ano yung hit song mo. Hindi ikaw yung magsasabi kung ano yung hit song mo. Tao ang magdidikta nun, masa. So wag nyo rin
sa mga casual listeners, yan, hindi ko, pero alam naman natin, alam nyo naman sa White Mesa, totoo lang tayo, no? Merong mga listeners na katulad namin, na kami talaga is critical listeners. Meron namang casual listeners. So, kami bilang nasa music, hindi namin minamaliit yung term na pangmasa. Guys, wag nyong mamaliitin ng masa kasi masa ang magbibigay ng spotlight sa inyo. Masa ang magbibigay ng hit song nyo. Hindi kayo yung magsasabi na parang sabihin nyo, tangin ng baduy na music nito, parang Jejimon or pangmasa. Hindi guys. Naging hit song yun for a reason. Kahit anumang, kasi marami kaming kilala rin na sobrang critical or sobrang aarting artist din, no? Mayayabang na artist din. Marami kaming kilalang ganyan. Pero, kami, as much as possible, music is music. Though, let's say, isipin nyo na lang guys, isipin nyo yung pinakabaduy na kanta na napakinggan nyo, pero sikat na sikat. Sikat pa rin. Sikat pa rin. Huwag nyong sabihin na tangina, baduy naman nung kanta nito. Kahit gaanong kabaduy, budots nga eh. Hindi, di ba? Gago tinawag yung budots na baduy. Hindi, sa casual listener. Di ba? Sa casual listener, baduy siya. Pero isipin mo, Pwede mo naman sabihin na gano'n yan. di ba? Sa casual listener, parang sa Pinoy, di ba, pag pinakinggan nyo, budots, Sayawan matatawa mga agad. Pinoy. Di, tsaka yung pag nagtanong ako sino, budots, Oo. matatawa agad. Hindi guys, baka akala nyo, isa yun sa mga parang, paano ko masabihin, sound ng Pinoy yun. Oo. Kumbaga, wala ka nga masasabing sound ng Pinoy, pero pag sinabi mong budots, putang ina, Pinas yan. Piniplay ng mga DJ yan all over the world, budots. Oo, sumasayaw pa yung mga tao. Kumbaga, Pero bukod sa Pinas, yung budots, meron din siya maraming katunog like sa mga Thailand, Vietnam. Pero yung budots, Pinas talaga. Pinas na Pinas yun. Kung sinabi mong budots, Pinoy talaga. eto, speaking of, maiba lang kami ng topic. Eto yung maganda sa kahit saan podcast, wala kaming script guys, alam nyo naman yan. Wala tong script, kumbaga free-flowing na. Kakalabas ko ng trabaho, hindi ko alam na magpa-podcast ngayon. Ano lang to, parang kwentuhan na may camera lang tsaka mic. Yun yung kahit saan podcast. So, maiba tayo tol. Ang galing no, isipin mo, pag sinabi mong Afrobeat, anong bansa pumapasok sa isip mo? Brazil. Di ba, mga ganun? Or pag sinabi mong hip-hop, ano unang bansa papasok sa isip mo? Hindi lang bansa, specific, New York. New York or or America. LA. America, di ba? In general. Ano pa ba mga Bossa Nova? Pag sinabing Bossa Nova, parang So, Europe parang shit, di ba? South American. mga ganun. Ay, ganun. South American. South American. Okay. So, ano pa ba mga distinct sounds? Distinct sounds. Like genre pala. Na like pagka pinakinggan mo is siya, dito sa bansa Reggae. Reggae. Jamaica. Given. Ito isipin nyo tol. Kung tutusin, no, nakakalungkot man isipin. Pero pag sinabi mong Filipino sound, ano pumapasok sa isip mo? Tinikling. Di ba? Tinikling music ko. Pero wala tayong as in pag sinabi mong music na masasabi mo, tunog Pinas. Parang pag Wala ngayon, pa, di ba? wala At pa. least naisip mo pagka sinabi mong drill, tangina UK yan. UK shit. UK siya, parang doon na popularize yan. Though debatable, pero doon talaga na popularize, UK talaga. Pero debatable yung origins. Anyway, yun nga yung kinakaano ko na parang sino kaya yung magiging artist na or sino kaya yung makaka-imbento ng tunog na pagka pinakinggan nyo na parang pag sinample, yung ganong klase ng beat pattern is, ano yun? Parang OPM yun. OPM. Ewan ko na lang, hindi ko alam sa'yo pero para sa akin, feeling ko kilala ko yung makaka-hit nun. Sino? John. Oo, like kung Ang likot ng utak kasi ng producer namin na yun. Kasi ang theory ako sa ganun, kung gusto mong magpakilala ng certain sound from a certain country, kailangan kasi yun i-accept rin ng bansa eh. Oo, Kasi, number one talaga. Parang halimbawa yung, yung sa dancehall, may certain beat pattern siya, Oo. kumbaga, lahat ng producer sa bansa na yun, gumagamit sila ng ganong sampling. Kumbaga, tinanggap nung bansa na yun na, ito yung tunog beat natin. pattern. Kasi, magkakaroon lang naman ng national sound kung i-accept din ng bansa na bawat artist magsasample ng certain type of instrumental na hanggang sa Papasok na sa culture mismo. hanggang sa ma-register na sa isip ng mga Pinoy na ano yun, Filipino sound yun. Oo. Like hanggang sa pagka may nakarinig na ibang lahi or ng mga foreigners, that's Filipino sound. Parang yung tunog ng Hispanic, 'di ba, yung mga Mexican, Mga gitara. yung mga guitar solo, alam mo na putang ina, ano yun parang Mexican shit Mexican, yun. Spanish. Parang pag G-funk, alam mo na agad yung bagsakan ng G-funk. Yun yung bass pa lang. kailangan din Sa kasi ngayon kasi sa Pinas yung tut, tut,
Pambudots nga talaga. Hindi, tsaka ano talaga eh, like, hindi ko rin masisi kasi kumbaga ang tagal na colonize ng Pilipinas. Kumbaga nasa culture talaga ng Pilipino na mag-adapt sa certain cultures eh. Tsaka, bukod dun, feeling ko meron na talaga tayo nun. Pero yung 300 years na nasakop tayo, dun binura yung history natin. Oo, binura eh. So, parang nag-start from zero tayo ulit. Pero hindi na, para sa wala naman ako sa place para magsabi nun. Ayun lang nararamdaman ko sa mga napag-aralan ko. Kasi 'di ba yung ano yun, yung tumunog na yung na nag-pop off na kanta ni Easy Mill, shoutouts Easy Mill, yung Shoutout ano yung Easy. Karinyosa ba yun? Yung Trap Karinyosa, yung Tayo'y Pilipino. Pilipino, yeah. Kung tutuusin yung Karinyosa, hindi naman siya Filipino sound eh. Spanish sound Spanish yun sound eh. pa rin. Kumbaga Hispanic or yun nga parang Mexican type shit yung ganung Pero yung lead. lyrics lang kasi Oo. Tagalog. Pero pinagkaiba. yun yung wina-wonder ko ever since nung, syempre bata pa rin ako. Kasi sa mga nakakalam naman, laki rin ako sa bahay ng mga musikero. No? Yun yung tinatanong ko rin kay Dad dati. Pag sinabi mong tunog Pilipinas, ano? Sabi niya, actually wala eh. Like lahat ng, kumbaga yung music ng Pilipino, na-influence ng different cultures eh. Like yung sabi mo mong OPM nung araw, yung panahon ng tayo'y magsayawan. Pwede masasabing galing sa Amerika pero influensya Oo. talaga ng Japan na ginagaya Amerika. Oo, 'di ba? Kumbaga wala tayong ano yun masasabi mo na parang yun nga pag dancehall, parang alam mo na okay, reggae, alam mo na yung palo pa lang tak. Alam mo na agad na Kung saan saan nag-originate, 'di ba? So yun lang yung sa akin sa hindi pa rin naman ako hindi pa rin naman ako na naglo-lose hope sa ganun na balang araw magkakaroon tayo ng distinct na sound when it Pag comes sa narinig music. ng tao, Filipino. Oo, 'di ba? Kung Jollibee pa nga lang, kaya. 'Di ba? Makakahanap tayo ng Nakakahanap tayo ng ganun. niche na yun. Kasi sa fashion, ano masasabi mong fashion ng Pilipinas? So speaking of barong, diba? Tagalog. Pero kung tutusin, hindi pa rin Spanish Medyo influence Spanish pa rin yun yung itsura. 'Di ba? Kahit yung mga old school na bahay sa Pilipinas, yung hindi old school architecture ng Filipino house, ng architecture ng bahay ng Pilipinas yun. Yung mga nakikita niyo yung old school na mga dislide, Spanish pa rin yun eh. Hindi naman talaga Pilipino yun. So ano masasabi yung traditional house ng mga Pinoy? Bahay kubo. Siguro traditional house, yes, in a sense na kasi yun yung mga bahay sa mga provinces. Like yun yung pero what could have been kung hindi tayo na mo guys, ang bilis ng usapan biglang music Saan na punta na, di ba? History na. Okay, history na. May may ganung film na parang pinalabas. Ewan ko pinalabas na o papalabas pa. Papabalabas pa lang, parang ang bida dun is si Vic Soto na ang concept nung palabas is, comment down below guys, nakalimutan ko yung title nun eh. Pero ang concept nun is yung what could have been hindi tayo nasakop ng Spaniards. Like ang galing nung So sobrang Pinoy. ang galing nung set design kasi yung pati yung fashion natin. Kumbaga 'di ba yung mga Amerikano naka-Amerikana. Oo. Naka-blazers. Tayo meron tayong parang dinedepict dun sa movie na ito yung fashion ng Pilipino kung hindi tayo nasakop. Ito yung architecture ng mga buildings kung hindi tayo nasakop. Kasi 'di ba pagka Pero nasakop Nino. Kasi ang dami rin sumakop sa Pinas. let's say Spanish. Kung hindi tayo nasakop ng Spanish kasi isipin mo pag nakita mo yung mga Chinese temple, alam mo na Chinese temple yan. Kasi architecture Pero feeling pa ko lang. ganun din magiging tsura ng Pinas. Kasi 'di ba bago naman nagsakop mga Spanish, mga naging Christian Catholic yung Pinas. Sa alam ko ano tayo. Tribal tayo eh. Hindi lang. After pa ng tribal. Ano ba 'yun? Mga sultan-sultan. Muslim. Muslim. Meron din mga Buddhist. Dahil yung trade route nun dati nasa gitna Pinas, India eh. Doon dumadaan lahat. So nabasa ko rin yun minsan lang parang ang dami lang nahahanap na Filipino gold, yung tawag na Filipino gold sa India. Tsaka ang alam ko kung sakaling ganun, hindi tayo by parang feeling ko kung hindi tayo nasakop, ang ruling ng Pilipinas, feeling ko monarchy din eh. Monarchy pa rin. Oo, kasi may hari talaga, like merong pinaka-leader lang. Feeling ko ganun eh. Monarchy ang Pilipinas. Kasi nung panahon na yun, 'di ba, parang maraming mga tribes na sultan-sultan, ganun. Pero feeling ko, wala pa rin Pilipinas. Magkakahiwalay pa rin yung tatlo. Oo, like, ang ganda nun. Kumbaga parang, yung Spain kasi nagtawag sa ating Pilipinas, kaya naging isa yun eh. Naging isa. Feeling ko parang, di ba? Kumbaga parang separate. Oo, tatlong kingdom pa rin. Totoo, tol. Parang ano nga siya, parang,
kumbaga parang United Kingdom nung Oo. naging United na siya. Oo. Pero kumbaga, nga ang galing nun. Angas kaya pag-isipan. Kumbaga isipin mo, kumbaga wala ka masasabing Pilipino. Luzonian tayo. Luzonian ka or Visayan ka, Bisaya, Mindanao. Kung ano man mga taga. Parang Mindanao. ganun, no? Oo nga. Angas. Pero para sa akin, ang cool pa rin pag-isipan na yung dating mga Pinoy, mga natin, ancestors, kingdoms. Kingdoms talaga tayo. So kumbaga wala tayong nun. Kumbaga hindi magiging Tagalog ang national language ng Pilipinas. Kumbaga yung Tagalog more on Luzon lang. Di ba? Then tsaka Hindi hindi pa rin tayo magkakaintindihan. tsaka hindi natin sila kalahi. Kumbaga kung parang halimbawa hindi taga dyan kayo. kung taga Visayas ka, tayo taga Luzon, hindi kita kalahi, hindi ka Pilipino. Kung magkamukha lang tayo. Parang ganun. nga. Parang separation ng Indonesian tsaka Pinoy. Pinoy, oo. 'Di ba? Isipin nyo, 'di ba? May mga salita nga na parehas eh. Pati sa Oo. Indonesia tsaka sa Pilipino eh. Kumbaga, mga Indo tayo eh. Kumbaga, lahat tayo from a certain type of Yung mga galing Taiwan. basta tangay ng galing o nga no. Angas. So, ibig sabihin, kung sakaling ang ganun yung nangyari, kung halimbawa taga Mindanao ka, hindi tayo kapwa. Oo. Kumbaga, ibang foreigner ka. Foreigner. Kumbaga, pag, Oo. ang galing, tama. Well, that's a topic for another day. Pero, yun Consensus na. yung kahit saan podcast, basically. So, yun. Hindi lang yung setup, pati yung usapan kahit saan. Kung saan napupunta. Anyway, balik tayo sa music naman, tol. Sige. Like, kumbaga, bago matapos tong kahit saan podcast, hindi mo pati yung episode nakalimutan ko na. Mamaya re-reviewin ko, guys. Alam niyo naman, pang ilang video ko na to nakakalimutan ko anong pang ilang episode na. So, ikaw tol, like 2026 is coming, right? So, anong navivision mo sa sarili mo as a music artist this coming 2026? Like, what are your goals for this coming 2026? Yan, goal ko yan. Ay tayo dyan. Aray ko. Birila. Eto kasi, hindi naman sikreto to na half a year ago nawala air mats ko. So, tumigil talaga ako. Tumigil talaga ako ng pag-show, pag-release ng kanta. Nanahimik lang ako. Pero nag-iipon pa rin ako kanta. Goal ko naman sa 2026, dahan-dahan ko na i-roll out yun. Hinahanda ko rin sarili ko na mag-perform ulit. Yes, sir. May plano na ako. Paano ba yun? Meron na ring venue. Pinapag-isipan ko na lang kung paano yung set, aling mga kanta gagawin ko. Gusto ko rin may live instruments. Yes, For sure sir. nandun. Per-perform natin kanta natin dun. Alam na yan. Pero goal ko lang naman next year is ma-release yung mga kanta na iniipon ko and makapag-perform ulit. And hopefully makakolab yung mga bigger names. Let's say, may kanta kami ni Tiny Montana. Shoutouts tayo ni Montana. Shoutout Tiny Montana, bro. Solid. Pero yun, ang tagal na nakaupo nung kanta na yun. So, sorry Tiny, napatagal. Wala nga yan. Sabi mo nga kanina, there's a right timing. Right time. Yun, gusto ko na ma-roll out yung kanta na yun. Tapos, yeah, hopefully, work with more people. Gusto ko lang makipag-connect sa maraming tao. Yes, sir. Sabi nga nila, yung sabi ni Jan, collaboration is... May sinabi siya about collaboration. Anyway, basta importante yung collaboration, guys. Basically, yun yung gusto ko sabihin. Collaboration is everything, especially nowadays. Tsaka, kung may mga ka-work ka na iba, collaboration nga, madami pang ideas na papasok na hindi mo malalabas sa sarili mo utak. Exactly. So, naglabas na sila, parang, pwede palang ganun. Ngayon, may bagong way ka na to do what you wanna do. Tsaka huwag kayong mahiya dun sa ganun. Kumbaga, it's okay to be inspired by other people, no? Kumbaga, just Huwag keep nyo lang your... nakawin yung ginagawa. Oo, kumbaga, just be, paano ba? May, di ba yung producer things yung, kumbaga, yung sinasabi dyan, di ba? Interpolation, sampling. Kumbaga, wala namang, kumbaga, you're getting inspired by other artists Pero wag mo to itago. make it original on your own. Parang ganun. So, yun. So, bago namin i-roll out tong kahit saan podcast, baka may gusto ko pang i-shoutout, Tol. Like, gusto kong batiin bago natin tapusin tong podcast na to. Mga kailan ba ito lalabas? Bukas na, lalabas ito. Bukas na. Oo, lalabas ito bukas. Sinabi ko pa naman kanina, hindi ko alam kung kailan.
Shoutout sa kapatid ko. Ay po, Shout- so ibig sabihin talagang on the works na talaga? Yeah. Damn! Shoutout din sa bunso naming kapatid na hindi ako tinalikuran yan, alam niyo yan. Yes, sir. And hindi man nagpakita sa video, nandito si Caves. Tsaka hindi. Busy. Actually guys, akala nyo tapos na to. Ito yung episode, kung episode 19 man to or episode 20. Pero right after ito, shoot namin yung 20, next 21. Kasama naman si Caves. Kasama naman si Caves guys. So yun. Wala, busy pa sa meeting. Busy pa sa meeting ang aming yun, ang isa pa aming yun, DJ. shoutout sa open house. Shoutout sa open Shoutout house sa guys. open house. So yun. So guys, maraming salamat ulit sa panonood sa White Mesa kahit saan podcast. Magsi 7K subs na tayo. Maraming salamat sa patuloy pa rin na sumusubaybay sa channel. Sobrang organic nyo. Salamat sa mga nagko-comment, sa mga nag-share, no. Paano ba nang di magiging organic? Content mo organic. Yes sir. Maraming salamat. Kumbaga sobrang solid nyo. Thanks for having me too. 7K, actually, sabi ko nga, kumbaga tapos na tong sentimiento ko na to, matagal na. Hindi ko in-expect na magiging ganito to. Nagsimula lang to sa trip-trip ng pandemic. Pero kahit paulit-ulit ko sabihin, masyadong thankful pa rin ako sa inyo guys. Dahil walang White Mesa ngayon kung hindi dahil sa inyo. Sabi ko nga sa last video, ayun kung isang video yun. Pero sabi ko, etong unang 10K subscribers, ititreat ko talaga to as talagang solid na family ko. Yung unang 10K. Eto pa lang, na magsi 7K pa lang. Parang core audience mo yun. Kumbaga, ito yung mga talagang nagstay. Kahit sabihin mo, kahit anong content i-put out ko dito, talagang pinapanood nila. So yun, maraming salamat guys. Keep Pero safe. bago matapos, follow nyo ko sa Instagram. Nga J pala. from the 853. Ito yung handle niya. So yan, follow nyo na lang siya dito. So, Shoutout kay Harry Mac. Shoutout niya ako dati, yung channel namin. Seryoso, Arima? We got like, I don't know how many thousand. Pero yung isang video namin umabot 21K views dahil kay Harry Mac. Yan, shoutout sa Harry din sa Mac. kanya. So yun, pero ilalagay ko rin sa description box yung mga link. So check nyo na lang yan. So maraming salamat guys. Peace out, yo. God bless. Peace.